Panimulan natin dito, binili natin yun sa palengke, mga 20 pesos ata yun, at saka iilan pa lamang yun na puno. So ngayon po, ayan, kung makikita nyo, napakarami na. Pagpalang araw po mga kabakyard, welcome sa isa na namang episode ng Backyard Farming. Maliit mong lupa, gawin nating libangan at pagkakitaan. So ito na po mga kabakyard ang update sa ating mga dahong sibuyas o spring onion. Ayan na po. Kung makikita nyo po mga kabakyard, yung itananim natin ito, kukunti pa lang yung kanyang dahon. So ngayon po, ayan, napaka rami na. At ang ganito po mga kabakyard, di po ito nasasayang, di po ito na bubulok. Kapag luluto po kami ng itlog, ito po ang sinasawag namin. Kaya kung makikita nyo po dito po sa ating mga sibuyas, kahit po yan naninilaw, napapakinabangan pa natin yan. Ayan o. Ito po mga kabakyard na panimulan natin dito, binili natin yun sa palengke, mga 20 pesos ata yun, at saka iilan pa lamang yun na puno. So ngayon po, ayan, kung makikita nyo, napakarami na. At ito pa po ang plano natin na makapagparami, dahil before po, nung nandun pa po kami sa dati naming bahay, nagtatanim po kami nitong sibuyas, pero nasa paso po. Kasi po ang location namin doon, sagad-sagad na po yun na slab, at nalagay lang po yun sa taas namin, kasi po slab doon nalagay, at saka sa paso lamang. Kahit po nasa paso lamang yun, kakapag-harvest din po kami ng maramihan. Kaya po may mga times na yun binibenta po namin, at ang kilo pa po nun nasa 100 po ang kilo. Kaya malaki-laki na rin yung yung income natin sa sibuyas. At sa ngayon po, ito po, nag-uumpisa na naman tayo sa pagtatanim ng sibuyas, para yun po makapagbenta din po tayo. Mahal rin po ang benta nitong mga sibuyas. Ayan po. Kaya pag marami naman ito, lagyan naman natin dun sa ikalawang kama. Yun po. Ito po ang pinaka maganda rin na itanim natin sibuyas. Pag itanim natin yan, kahit di na po natin diligan, basta't po ay di po sobrang naiinitan. Dito po naiinitan rin, pero di po gaano mainit na nakakapag palanta ng ating mga tanim. Ayan. Mga ilang buwan, pwedeng marami-rami na yan, at pwede nating ibenta. Kung di po tayo makabenta kagad, itanim po natin para makapag-produce po tayo ng maraming sibuyas. At dito po sa sibuyas, kung makikita nyo po, hindi po ito hirap alagaan. Pag itinanim nyo na po ito, kung makikita nyo po, mga ilang araw, may mga panibago na po yung bagong dahon o yung mga talbos po. Yan po na mga naninilaw, yan mga napuputol po, pwede din po natin yung mapakinabangan. Ihalo lamang po natin sa itlog na prinito po, masarap na yan. At kung luluto po kayo ng pansit, maganda rin po yung ihalo. Ayan po, kaya wala po tayo ditong sayang.
kahit po ganyan na po yan na titiko, yung iba po malapit ng matuyo, malanta, napapakinabangan pa rin natin. Ayan po, kung makikita nyo, napaka-green po ng kanyang dahon. Ang ginamit po natin ditong abono, fertilizer, yung chicken manure po. Umiiwas na po kasi tayo sa mga synthetic fertilizer para po makasiguro po tayo na maganda at quality po ang ating mga napoproduce. At yung ating mga sili, kahit ganyan na po yung kanyang kalagayan, namumulaklak at namumunga pa po yan. Nung mga nakaraang araw, nung pinalaya natin yung mga manok natin, yung iilang manok natin, tinutuka po yung mga bunga. Kaya ngayon po, yung mga kumakain itong mga sili, ibinabalik po natin sa kulungan. Kasi po sila na po ang nag-harvest. Sayang naman po na din natin mapakinabangan. Ayan na. So dun po sa ginawa nating kama, may mga naitanim din po tayo dyan ng mga sili, yung siling haba po, yung ginagamit po sa mga panigang. Ayun po yung panigang na sili dun po sa kabila. Marami-rami na rin po ang ating mga naitanim. Sana mas malago po at gumanda po ang kaniyang tubo. So ngayon po mahangin na naman po, kaya kung makita nyo yung ating mga okra na aano po ng hangin, at yung ating talong, yung nandito po sa turmeric, patuloy pa po sa pamumulaklak at sa pamumunga. May isa na naman po tayo dyan, isa o dalawa na nahinog na pwede na naman itanim. Ayan po, ito po ang dalawa nating tanim na napakaganda mag-produce ng bunga. Ayan po, ang ginawa po lang natin, nag-pruning po tayo para po makapag-focus po siya sa pamumulaklak at saka sa paglaki ng bunga. Ayan o. Sa ngayon po, tapos na po tayo sa pagtatransplant po ng mga kamatis, ito pong talong at saka sili. Sa ngayon po, wala na po tayong ma-itatransplant, at sana yung tinanim natin dun sa may dating tinaniman natin ng kalabasa, mabuhay po yung mga talong. Dun po natin tinanim yung ibang talong, at saka may talong pa po tayo na itinanim dito sa ating ginawang kama. Ayan po. Sa ngayon po wala na po tayong kalabasa na pananim. Yung kinuha po natin na pananim, yung nahinog pong kalabasa dun sa tanim natin, wala pong buto, at saka yung iba po may buto, di naman po nabuhay. Kaya sa ngayon po di po tayo nakapagtanim ng kalabasa. May Facebook page na po tayo mga kabakyard, at nag-a-upload na rin po tayo dito.